Hello, magandang umaga sa lahat ng mag-aaral ng ikalawang baitang. Oras na naman para tayo ay mag-aral, matuto at magsanay gamit ang ating module sa MTB MLE. Isang napakagandang aralin ang ating mababasa, mauunawaan at matututuhan ngayon. Handa na ba kayo? Tara, simulan na natin. Para sa ating pagsisimula, siguruhin na hawak natin o nasa tabi natin ang ating module sa MTB MLE pagkat ito ang pangunahing kagamitan natin sa pagkatuto. Ihanda rin natin ang ating lapis at ang ating notebook o sagutang papel na siyang maglalaman ng mga sagot natin sa bawat pagsasanay o gawain na nakapaloob sa ating module. Ulitin natin, dapat may module, check. Dapat may lapis, check. Dapat may notebook o sagutang papel, check. Ayan, handang-handa na talaga tayo sa ating pag-aaral. Tara, simulan na natin. Ang leksyong pag-aaralan natin ngayon ay patungkol sa uri ng pang-abay. Alam mo ba na ang kakayahan mo sa pagkilala ng pang-abay ay makatutulong upang higit mong maunawaan ang kahulugan nito? Alam kong ikaw ay isang matalinong bata, kaya naman malalaman mo ang mga tanong na siyang palatandaan upang malaman mo kung anong uri ng pang-abay ang salitang mababasa mo sa pangungusap. Para sa alamin, sa pagtatapos ng module na ito, ikaw ay inaasahang number 1, natutukoy ang pang-abay na pamanahon, panlunan at pamaraan. Number 2, na ilalapat ang wastong uri ng pang-abay sa pangungusap. At number 3, nagagamit ng wasto ang uri ng pang-abay sa talata at pangungusap. Para sa subukin, piliin sa loob ng kahon ang angkop na pang-abay upang mabuo ang kwento. Isulat ang sagot sa sagutang papel. Ito ang mga pagpipilian tuwing umaga, araw-araw, sa bakuran, sa hardin, sa gabi, malimit, mabuti, masaya. Ang mabuting magkaibigan. Pumapasok sina Ana at Buboy sa paaralan, blank. Blank nilang binabati ang kanilang mga guro at kaklase. Tumutulong din ang magkaibigan sa paglinis blank ng kanilang paaralan. Blank nila ginagawa ang kanilang takdang aralin. Nag-aaral ng blank ang magkaibigan kaya natutuwa sa kanila ang kanilang mga magulang. Para sa tuklasin, basahin natin ang maikling kwento at sagutin natin ang mga katanungan pagkatapos. Ang pamagat ng kwento ay Ang Pamilyang Masipag ni Flor Vanessa Mora. Maagang gumigising ang pamilya Marcos. Bawat miyembro ng pamilya ay masayang ginagawa ang kanilang gawain sa tahanan. Si Tatay Mario ay pumupunta sa bukid upang tingnan ang mga alaga nitong hayop at halaman. Si Nanay Merly naman ang masipag na naghahanda ng pagkain para sa pamilya. Ang panganay na si Marlon ang nag-iigib ng tubig araw-araw. Si Mel, ang pangalawa, ang matyagang tumutulong sa kanilang ina sa mga gawaing bahay. Si Madel, ang bunso, ang nagwawalis sa bakuran tuwing umaga at nagliligpit ng pinagkainan sa gabi. Hindi nagrereklamo ang bawat isa sa mga gawaing ibinibigay sa kanila dahil naniniwala sila na sa pagtutulungan, mapapadali ang mga gawain. Sagutin natin ang mga tanong tungkol sa kwentong binasa. Piliin ang letra ng tamang sagot at isulat sa sagutang papel. Number 1, ano ang pamagat ng kwento? A. Ang pamilyang masipag. B. Ang pamilyang Marcos. C. Ang pamilyang madasalin. D. Ang pamilya mabait. Number 2. Sa paanong paraan ginagawa ng bawat miyembro ng pamilyang Marcos ang kanilang gawain sa bahay?
A. Mabilis, B. Masaya, C. Mabagal, D. Malimit. Number 3, saan pumupunta ang tatay upang tingnan ang mga alaga niyang hayop? A. Sa bukid, B. Sa dagat, C. Sa ilog, D. Sa bayan. Number 4, gaano kadalas nag-iigib ng tubig si Marlon? A. Paminsan-minsan, B. Araw-araw, C. Malimit, D. Gabi-gabi. Number 5, dapat bang maging masipag tulad ng pamilya Marcos? Bakit? A. Oo, dahil maagang natatapos ang gawain. B. Oo, dahil may kapalit itong halaga. C. Hindi, dahil nakakapagod. D. Hindi, dahil may iba na manggagawa ng gawain. Para sa suriin, basahin natin ang pangungusap at tingnan mabuti ang mga salitang may salungguhit. Unang pangungusap, si Mel ang nagwawalis sa bakuran tuwing umaga at nagliligpit ng pinagkainan sa gabi. Ang nakasalungguhit sa unang pangungusap ay tuwing umaga at sa gabi. Number 2, pumupunta sa bukid si Tatay Mario. Ang nakasalungguhit ay sa bukid. Number 3, masipag na naghahanda ng pagkain si Nanay Merly. Ang nakasalungguhit ay masipag. Number 4, matyagang tumutulong si Mel sa mga gawaing bahay. Ang salitang nakasalungguhit ay matyagang. At number 5, nag-iigib ng tubig si Marlon araw-araw. Ang nakasalungguhit na salita ay araw-araw. Mga bata, makinig ng mabuti. Ang mga salitang nakasalungguhit sa pangungusap ay tinatawag natin na pang-abay. Ito ang mga uri ng pang-abay. Pang-abay na pamanahon, pang-abay na panlunan, at pang-abay na pamaraan. Mga halimbawa ng pang-abay na pamanahon, tuwing umaga, sa gabi, araw-araw. Halimbawa naman ng pang-abay na panlunan, sa bukid. At halimbawa ng pang-abay na pamaraan ay matyaga at masipag. Para sa pang-abay na pamanahon, ito ay ang pang-abay na nagsasaad kung kailan ginawa ang kilos. Ang mga halimbawa nito ay kahapon, noong isang buwan, kamakalawa, bukas, at mamaya. Samantalang ang salitang araw-araw ay pang-abay na pamanahon na nagsasaad ng dalas. Ang iba pang halimbawa nito ay paminsan-minsan, gabi-gabi, palagi, taon-taon, madalas, at tuwing Lunes. Number 2, ang pang-abay na panlunan ay pang-abay na nagsasaad kung saan ginawa ang kilos. Ang mga halimbawa nito ay sa bayan, sa Sambales, sa tabing dagat, sa ilalim ng tulay, sa itaas ng puno, sa Mindanao, sa palasyo at sa paaralan. At pangatlo, ang pang-abay na pamaraan ay pang-abay na nagsasaad kung paano ginawa ang kilos. Ang mga halimbawa nito ay taimtim, maingat, dahan-dahan, mahusay, at malakas. Para sa pagyamanin, letter A, ang panuto ay piliin ang letra ng pang-abay na hindi angkop sa pagbuo ng pangungusap. Isulat ang sagot sa sagutang papel. Number 1, pupunta kami sa Maynila. Pang-abay na pamanahon. A. Sa Lunes. B. Sa susunod na araw. C. Sa ibabaw ng mesa. D. Bukas. Number 2, naglalaro ang mga bata. Pang-abay na panlunan. A. Sa ilalim ng puno. B. Noong isang linggo. C. Sa tabing dagat. D. Sa palaruan. Number 3, binuksan niya ang pinto ng pang-abay na pamaraan. A. Maaga. B. Maingat. C. Marahan. D. Mabilis. Number 4, namamalengke si nanay. Pang-abay na pamanahon. A. Tuwing Lunes. B. Araw-araw. C. Doon.
D. Tuwing Sabado. Number 5, maliligo kami. Pang-abay na panlunan. A. Sa ilog. B. Sa dagat. C. Sa Martes. D. Sa Sapa. Para sa letter B, panuto, kompletuhin ang diagram, magbigay ng isa pang pang-abay upang mabuo ang pangungusap. Isulat ang sagot sa sagutang papel. Number 1, pamanahon. Mag-aaral ako sa pasukan, mamaya, blank. Number 2, panlunan. Maglalaba kami sa may sapa, sa likod ng bahay, blank. Number 3, pamaraan. Magsasalita ako ng mahina, pasigaw, blank. Number 4, pamanahon. Naliligo ako tuwing umaga, gabi-gabi, blank. Number 5, panlunan. Magtatanim kami sa bakuran, sa bukid, blank. Letter E, ang panuto ay piliin ang letra ng angkop na pang-abay upang mabuo ang pangungusap. Isulat ang sagot sa sagutang papel. Number 1, nagtitinda ng isda si Aling Iska, blank. A. Sa palengke, B. Sa gubat, C. Sa silid-aklatan, D. Sa simbahan. Number 2, pupunta kami sa Maynila, blank. A. Noong isang taon, B. Kanina, C. Sa susunod na linggo, D. Kahapon. Number 3, blank na tumakbo si Paul pauwi sa kanilang bahay nang marinig niya ang tawag ng kanyang nanay. A. Mabilis, B. Pabagsak, C. Maingat, D. Malakas. Number 4, pumupunta kami sa tabing dagat, blank upang makita ang paglubog ng araw. A. Gabi-gabi, B. Tuwing hapon, C. Tuwing umaga, D. Sa madaling araw. Number 5, niyakap ko ng blank si nanay at nagpasalamat sa ibinigay niyang regalo sa akin. A. Mahigpit, B. Maingay, C. Masusi, D. Mabagal. Letter F, ang panuto ay punan ng angkop na pang-abay ang bawat pangungusap. Isulat ang sagot sa sagutang papel. Number 1, magdadala ako ng pagkain kina Lola, blank. Pang-abay na pamanahon ang kailangan. Number 2, sasali si Pamela sa paligsahan ng pag-awit, blank. Pang-abay na panlunan ang kailangan. Number 3, blank na nakikinig si Ivan sa mga bili ng kanyang mga magulang. Pang-abay na pamaraan ang kailangan. Number 4, nag-aaral ako ng aking mga aralin, blank. Pang-abay na pamanahon ang kailangan. At number 5, tumutulong ako sa mga gawain, blank. Pang-abay na panlunan ang kailangan. Para sa isa-isi, piliin ang letra ng tamang sagot, isulat ang sagot sa sagutang papel. Number 1, ang mga salitang naglalarawan sa pang-uri, pandiwa at kapwa pang-abay ay tinatawag na blank. A. Pangalan, B. Pang-uri, C. Pang-abay, D. Pandiwa. Number 2, ang pang-abay na blank ay nagsasaad kung saan naganap, nagaganap o magaganap ang kilos. A. Pamanahon, B. Panlunan, C. Pamaraan, D. Panaklaw. Number 3, ang pang-abay na blank ay nagsasaad kung kailan naganap, nagaganap o magaganap ang kilos. A. Pamanahon, B. Panlunan, C. Pamaraan, D. Antas. Number 4, ang pang-abay na blank ay nagsasaad kung paano naganap, nagaganap o magaganap ang kilos. A. Pamanahon, B. Panlunan, C. Pamaraan, D. Pamilang. Number 5, ang mga salitang araw-araw, paminsan-minsan at madalang ay mga halimbawa ng pang-abay na pamanahon na nagsasaad ng blank. A. Lugar, B. Paraan, C. Dalas, D. Kayarian. At para sa isagawa, buuin ang talata, punan ng pang-abay ang patlang upang mabuo ang talata. Isulat ang sagot sa sagutang papel. Ang mabuting mag-aaral. Ako si blank, nag-aaral ako sa blank. Pumapasok ako, blank,
Pinag-aaralan ko ng blank ang aking mga aralin. Blank kung binabasa ang aking mga aklat. Nangangako akong pagbubutihin ang aking pag-aaral upang magkaroon ako ng magandang kinabukasan. Para sa tayahin, piliin ang pinakaangkop na pang-abay upang mabuo ang pangungusap. Isulat ang letra ng tamang sagot sa sagutang papel. Number 1, si Kim ay natutulog ng mahimbing. A. Sa kama, B. Sa lupa, C. Sa tubig, D. Sa kisame. Number 2, tutulong ako kay Lola sa paggawa niya ng mga kakanin. A. Noong isang araw, B. Mamayang hapon, C. Kagabi, D. Kamakalawa. Number 3, blank kung tinapos ang aking mga gawain na iniutos ni nanay. A. Malimit, B. Malakas, C. Mabilis, D. Pabagsak. Number 4, nagtatanim kami ng mga gulay blank. A. Sa aming bakuran, B. Sa palaisdaan, C. Sa tabing ilog, D. Sa buhanginan. Number 5, maging matapat blank. A. Tuwing Sabado, B. Sa tuwi-tuwi na, C. Kapag may okasyon, D. Kapag may upa. Para sa karagdagang gawain, punan ng angkop na pang-abay ang patlang upang mabuo ang talata. Isulat ang talata sa sagutang papel. Mag-iingat ako. Ang COVID-19 ay nakamamatay. Dahil dito, mag-iingat ako at gagawin ang mga bagay upang makaiwas sa sakit na ito. Maliligo ako blank upang mapanatiling malinis ang aking katawan. Bago kumain ay huhugasan ko ng blank ang aking mga kamay. Hindi ako pupunta sa blank kung saan maaaring makasalamuha ko ang isang taong may COVID-19. Mananatili lang ako sa blank at blank kung gagawin ang mga gawaing pangkalusugan. Maraming salamat mga bata. Tandaan, sa pamamagitan ng pagsagot sa mga tanong na kailan, saan at paano naganap ang kilos o gawain ay magbibigay sa iyo ng palatandaan kung ang pang-abay ay pamanahon, panlunan o pamaraan. Ito si Teacher Carmela M. Santos na nagsasabing patuloy na magbasa, patuloy na matuto, patuloy na magsanay. #ProjectAppear. Paalam!